Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman tayo. Magbigay lang ho tayo ulit ng reaction dito kay Commander Aguila. Kay Senior Aguila, no? Sa mga nangyayari ho ngayon. Pakinggan natin muna si Senador Risa Hontiveros. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Pagwawalang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Ang boses na mahalaga sa mga isyung ito ay ang mga biktima survivors. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong issue. Kasi di ba pinatatawag si si Senior Aguila sa Senado. Ang gusto niya mangyari, si Senadora Hontiveros ang pumunta roon sa bundok. Kaya Hontiveros rejects call for senators to go to Surigao del Norte, cold territory. Kaya sinabi ni Senadora na ikaw ang pinatatawag, ikaw ang pumunta, no? Pero magulo ngayon doon. Ito po. Ito yung nangyayari ho doon sa Socorro Bayanihan member express outrage over Senator. Kala ko kung ano yung sinisigaw eh. Hustisya pala, kala ko kudita. Ang dami na ho nila. 5,000 ba naman? Di marami na, di ba? Baka yung iba pa rito galing pa sa baba, umakyat pa sa taas eh. Ayun o, si Senior Aguila. Ando no, nakikita niyo ba? Ika ha? Ba't nag-aatungal ka ngayon? Ikala ko ba sasagutin niyo lahat ng akusasyon sa inyo? Sa Senado. Naghihimatay si si Senior Aguila. Atungal lang, atungal. Ang dami na ho nila mga boss, no? Ang takin mong dami niya, no? Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte kahapon. Habang ipinapakita ang suporta sa leader na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Natutuhan ba kayo ng pumatay ng tao? Natutuhan ba kayo ng sumuwain sa mga magulang? Isinama rin ng kanilang mga magulang sa ginawang pagkilos ang mga menor de edad. Habang ang ibang kasapi ng SBSI, hindi na iwasang maiyak. Sumatotal, nasa 4,000 sabay-sabay na lumabas na color-coded pa ang damit, depende sa cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumuko dito sa tuktok ng bundok ang mga miyembro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mangyayaring investigasyon. Bawin na walang kwenta ang investigasyon! Napakita ka na kami! Ano na kami gagawan? Hindi pa nag-iimbestigasyon, nagngangak na kayo.
Kilario. Pero paninindigan nila, hindi sila kulto. Yung pinapanigan ni Rizal Tiberos, sila yung mga tao, kami mga, hindi ba kami tao? Wala kaming puso! Hindi rin doon nila nagustuhan ang nangyayaring paghalit-pusta sa kanilang leader na si Senior Aguila. Bago ito, isa-isang pinapirma ng Surigao del Norte Police sa mga leader ng SBSI na iniimbita ang humarap sa Senado para sa investigasyon. Kabilang dyan ang 10 pulis na nag-awol. Isa rito si Police Senior Master Sergeant Johan Lasala na mahigit 2 dekada na sa serbisyo. Git niya, wala siyang pagsisisi sa pagpanik ng bundok. Yung pinamilihan ko doon is between life and death. Sinabi kong between life and death kasi pwede kong isave yung profession ko as a police officer. Magpatuloy ako sa serbisyo. Pero yung pamilya ko naman na maiwan, talagang hirap na hirap talaga, sir. Pagtitiyak naman ng Surigao del Norte PNP na surrender lahat ng service firearms ng mga nag-awol na pulis. Pero inaalam nila ngayon kung may mga bagong baril na hawak ang mga kabaro na may nakabitbit ng dismissal order. Kasabay nito, humarap sa News 5 ang apo ni Rosalina Taruk, ang dating presidente ng SBSI na pinalitan ni Senior Aguila. Paglilinaw niya, hindi puwersado ang paghalili ni Kilario sa pwesto. Walang brainwash. Paano ba yung maging brainwash? Wala talaga yung katotohanan, sir. Kasi, nung nabubuhay pa ang aking lola, mga around 2019 nata yun, sir, gusto ng aking lola, habang nabubuhay pa siya, gusto na niyang i-turn over ang presidency doon mismo kay Senior Aguila. Kinumpirma naman ng SBSI So, ang presidente pala niya si Senior Aguila. na nakikipag-areglo sila sa Socorro LGU. Ang siste lang, umabot na raw sa Senado ang usapin. Isa na lang sa pakiusap sana ng grupo, imbis na sa Maynila, gawin na lang daw sa Sitio Kapihan ang mangyayaring Senate investigation. Kulang kami sa pundo kasi hindi naman masyadong mahirap pero kulang kami talaga sa pundo kasi simple lang kami dito, simple lang pamumuhay kasi mapayapa kami dito. Sa mga oras po na ito, 10 sa lugar. Nasa linya si Mon Gualvez para sa update. Mon, kumusta na dyan? Yes, Cheryl, bagamat hindi na ganoon ka-visible yung ginagawa ng massive show of support ng mga miyembro ng SBSI, dito naman sa mismong poblasyon, naglatag na ng kaliwat ka ng mga checkpoint dahil nga talagang nangangamba sila kung sakaling biglang bumaba dito sa poblasyon o sa mismong bayan yung mga supporters nitong SBSI para nga magpakita ng suporta o ng protesta sa nangyayari ng pagtuligsa sa kanilang grupo. At nananawagan na rin ang lokal na pamahalaan ng Socorro ng karagdagang augmentation mula sa Philippine National Police at the Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganin, lalo't nga sa mga darating na araw ay nasa ang bababa na papuntang Maynila ang mga leaders ng both camps mula sa SBSI at maging sa LGU, kaya talagang hindi nila alam ang maaaring mangyari kung sakasakaling maipit at talagang magpatuloy ang panggigipit di umano sa kanilang mga leader dito sa SBSI. Scheller. So at this point ay kontrolado naman na. Kontrolado naman in the sense, Cheryl, na talagang pinakiusapan na rin ng mga leaders or officials yung kanilang mga miyembro na talagang hindi na iwasang maglabas ng sama ng loob, ng emosyon doon sa Sitio Kapihan. Now, yung tanging daan na maaaring bumaba sila dito sa mismong bayan naman, ito na yung nilagyan na ng mga checkpoint para nga kung sakasakali, maaaring ma-inspeksyon kung ano bang pakay nila sa baba at kung meron ba silang mga dalang mga armas o mga any plated weapon or baril para nga maiwasan na ito, lalo't umiiral pa rin naman ang gun ban ngayong eleksyon, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balik. Mga boss, no? Bakit ba sila nagagaganyan? Yun ang tanong dyan, eh. Pinatatawag lang naman sa Senado si si Senior Aguila, eh. Oh. Sasagutin lang naman niya yung tanong sa kanya. Kung wala siyang kasalanan, di lalaya, walang kaso. Ba't nagagaganyan sila? Oh, di ba? Yun lang tanong dun, eh. Anong inangaw-ngaw nila na hustisya, bakit? Sinintensyahan na ba yan? Oh. Tsaka, malalaman ba naman ni Senator Hontiveros yan kung hindi galing mismo sa mga miyembro nila ang reklamo? Kaya nga inaksyonan, eh.
Di ba? Tapos ganyan, no? Pero lumabas na ngayon ang talagang napakarami pala. May 5,000 nga raw, 4,000, 5,000. Marami, di ba? Oo. At ang gusto nila, doon sila doon sila sa bundok imbestigahan. Ewan ko, mga boss. Doon naman sa Senado, pwede niya, malay mo, mapaniwala niya yung mga senador na siya nga ang sugo ng mahal na Senyor Santo Niño. O siya ang reinkarnasyon. Nagaya na yun nga sinasabi na siya parang sinasamba eh. Kanina nung nagiimatay, may pumupunas pa ng pawis eh. Wala namang itatanong sa kanya na hindi galing doon sa loob eh. Di ba mga boss? Anong inangaw ni Senyor? Di ba? Yun lang yun. Pero tansya ko, kaya nagkaganito to, nag-aatungal tong si Agila pa naman dapat sa'yo, sisiw eh. At agila ka ng agila eh, ganyan ang ginagawa mo. Nag-aatungal ka dyan. Diba? Hindi ka pa naman natin, hindi ka pa nga natatanong eh. Kung totoo nga yung ano, siyempre ikaw, di ba mga boss? Siya sasagot niyan eh, sa Senado eh. Kunyari, tatanungin sa kanya, ikaw ba talaga ang revelasyon o ano, sugo ng mahal na Senyor na Santo Niño? Kasi pagpasok mo doon sa ano, yung mga pagsalubong doon sa mga bumisita doon sa kapihan eh. Isang malaking tarpaulin tapos malaking imahe ng Santo Niño eh. Tsaka yun nga, meron siya rebulto doon. Ng ano, ewan ko kung dinadasalan siya doon. Kasi may rebulto na siya, sarili niya rebulto sa tuktok eh, ng bundok eh. Puting-puti nga eh, nakita nyo naman, di ba? Ay nako. Basta yung pinakita ng mga taong suporta kay kay Senyor Aguila, aba, sapat na yun para magpanalo ng malaking bilang na yun sa isang kandidato. At tsak yun, susunod dun, yung itsura na yun talagang parang panatiko na sila kay Senyor eh, di ba? Senyor Aguila. Senyor Aguila. Parang Senyor Santo Niño nga, no? Senyor eh. No? God damn. At kung sinabi ni Senyor Aguila, ito lang ang gupit ninyo, kayong mga babae ganito, kayong mga lalaki, kalbo kayo, susunod sila lahat eh. Ibig sabihin, yun nga, may ano na yung tao. Itong si Aguila, meron na siyang mandato. Na pag sinabi niya, dapa. Pag sinabi niyang, kasal, komunidad na talaga eh, di ba? Mga boss, Kaya, yan, mga ganyan, nilalapitan na ng politiko yan. May boto ka eh. Di ba? Pag tinaas ka ni Senyor na, ito, ibaboto. Automatic, 4,000. Tempo ba ito? Mag-collab na po tayo mga boss. Diyos ko. Ano na itong nangyayari? Parang yun nga, parang si Cleo rin, di ba? Gaganda ko yung comments niya eh. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Gracia, bilin na magtangob, shout out sa inyo dyan. Sabi ni Friend Amy, Aguila, hindi ho ba ang itinayong grupo ni Sara walang HAE yan? Sabi niya. May sumagot eh. Sumagot si Arnolfo si Diego. Shout out Arnolfo si Diego Money eating eagle, sabi niya. Sumagot din si Johnny Bigod. Naku, kung totoo yung sinasabi mo na si Sara ang nagtayo nitong grupong ito, tiyak, wala ring mangyayari sa Senado. Sa Senado, kapag kakampi ka ng gobyerno, tiyak, absuelto ka. Yun na mabigat doon. Friend Amy ulit Natural ho, pagtatakpan ang mga hindi
magandang gawa ng kulto. Siyempre, ayun na, nagwawala na, Pre-Naimi. Amy Bingson ulit to. Baka may mga tattoos pa ang mga iyan bukod sa tipo ng gupit na pagkaka-pare-pareho nila. Hindi natin alam. Baka nga kaya ano ha. Angelito Vincent, shout out Karoke. Wala yang pinagkaiba kay Kibulok. Ginagamit ang Diyos para magkamal ng pera, kapangyarihan at mga batang pinagsasamantalahan. Kaya nga ang Angelito dapat patawag din ni Senador Hontiveros si Kibulog di ba? Sa Senado. Wala namang immunity si Kibulog, di ba? Tsaka yun nga, wanted pa yun. O, ito si Senior Aguila neto hindi naman to wanted di ba? Mas karapat dapat ipatawag doon si Kibulog, di ba? Oh. Tsaka maraming sinasabi si Kibulog, na siya nga ang hindi ka makakapunta sa langit kung hindi ka dadaan sa kanya. Awak niya ang kaluluwa. Bakit hindi niyo pinapatawag to mga senador? Friend Aimee ulit masarap po pala ang buhay ng mga naninirahan dyan. Ba't daw malnourished ang mga bata? Yun nga namatay pa nga isa, di ba sabi? Ferdinand San Juan, shout out, sabi niya. Good evening po, Karoks. Kulto lagi natin tatandaan kapag may reklamo, may problema, may nangyayaring hindi maganda o may pang-aabuso sa karapatan ng bawat tao. Lalo na yan, may mga batang involved. Ang may karapatan lang kumupkup ng minor de edad ay gobyerno, DSWD. May malinaw na dapat managot dyan, lalo na si Senyor Aguila at staff dyan sa kulto na yan. Yan ang malinaw na dapat i-red tag ng NTF-ELCAC at imbestigahan. God bless po, tama ka dyan. Galing mo talaga. Oy, si 3J Soap sumagot to, correct ka dyan. Ako rin sang-ayon din ako kay Ferdinand. Michelle Edwin, shout out. Daming satanas sa Pinas. Ginagawang tanga ang mga tao. Yun nga Michelle Edwin ulit Good morning, Karoke. I'm always watching. God bless you and all the warriors. God bless, Michelle. Normando Reyes, shout out, Karoks. Di ba yan din ang kaso ni Pacquiao? Bakit hindi siya imbestigahan tulad niyan? Yun nga sinasabi ko, Normando. Takot ba ang gobyerno nasabihan sila ni Pacquiao na stop? Meron din ganitong parang kalimutan ko yun Malaki na yung milyon ng membro noon, pero pinahinto ni Gibbs, di ba? Pinahinto niya. Mga armado pa nga, ni-raid pa nga, nando sila sa private island nila Malaki na noon Apollo rin Pastor Apollo rin Apollo, ewan kung di ko, basta may Apollo may Pastor Apollo. Malaki ho yun, malaki. Malaki na ring ni-raid kasi yata yung nag-i-invest yung mga kanyang miyembro, kumikita yung pera ng mga miyembro. Wala hong nagrereklamo doon, nakarehistro din sa DTI ba o SEC basta nakarehistro yung nila, pinahinto ni Gibbs. Bumaba pa ngayon, naka-helicopter pa. Malaki na ho yun. Pero parang ganito rin yun, nagwawala rin yung mga miyembro nila, nagmamakaawa sila kay Digong na huwag ipahinto dahil lahat sila ay nakikinabang daw sila. Milyon na yung miyembro actually. Eto, wala pa naman to. Pero yun nga, pag ito hindi napatigil, malaki ito. Di ba? Tuloy natin to. Federico Mandak, Xerox. Pakiano nyo nga kung alam niyo yun, yung parang kulto rin ho kasi rin laki ng tiwala nila dun sa pastor nila dun mayaman na may helicopter na sinasakyan ewan ko nadakip yun, nadakip yata kasi ni-raid yung niya marami mga armado yung kanya may sarili siyang parang private island sabi ni Federico Mandaco, Xerox, kung ang mga iniimbestiga sa Senado diyan sa kulto
na yan ay yung mga clown na senador, yung lumuluhod, yung I move, yung mga paepa lang, ay walang mangyayari dyan. Dapat dyan, si Senador Risa Ontiveros, si Senator Pimentel, si Senator Escudero, sigurado, may paglalagyan niyang kulto na yan. Dapat talaga mahinto yan. Or dapat pailalim sila, mga LGU, gawing legal ang municipal community. Totoo, yun nga sabi ko eh. Pwede namang ituloy yung kabuhayan nila sa bundok. Pero iba na ang hahawak, hindi na ito si Commander. Ito si Eagle. Ari, shout out. Pihadong walang koneksyon si Senyor Aguila sa langit, pero sa gobyerno meron. Galing nito, Aris na to. Rinaldo Gonzales sumagot to. Tama ka, Aris, baka may koneksyon sa gobyerno, baka nga pag kumandidato pa Senyor Aguila sa Senado, bukas lang manalo na yan, senador at number 1 pa. Bakit nga naman di mangyayari, mananalo eh. Mawawala na ang 1,000 ang 1,000 pag tinanggal Aguila. kaya ata inilagay sa pera Aguila, kagila-gilalas advocacy senyor. Nakakatira ng bata, matanda, alang katanggi-tanggi. Outlet si Paki yan. David Alvin Mendoza, shout out Hi Karok sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Yung pong kulto na yan, kaya po nagpapakasal ng mga bata pa lang, para po dumami ang miyembro ng kulto nila at dadami din ang mga farm workers nila. Totoo, yun nga sabi ko. Kagaya lang po ni Pacquiao, pinagpapalimos ang mga member nila para magpapantustos ang rehilyo nila. Nalaso na po ang mga isipan ng mga miyembro ng kulto na yan. Wala na po kasi pag-asa sa buhay ang mga Pilipino, kaya kahit saan, kapit na lang sila. Totoo yan, David. Totoo yan. David Alvin Mendoza ulit. Hi Karox, pahabol po. Salamat po sa Diyos at medyo magaling na po ang inyong mata. Pagpatuloy lang niyo po ang ginagawa ninyo at Diyos na ang bahalang magbigay ng gantimpala sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at sa mga mahal niyo sa buhay. God bless, David. Aris ulit, Kahit saan tumira ang tao, sa bundok man o sa siyudad, kung sila'y tanga. Ang galing nitong Aris na ito, malupit. Kahit saan tumira ang tao, sa bundok man o sa siyudad, kung sila'y tanga, gago, pulpul, mandaraya at sira ang ulo, ay lumalabas ang naturalesa sa ibang mga nakaupo na lang sa gobyerno. Halimbawa, matatalino sila pero tanga. Naniniwala sa China kaysa maniwala sa pagka-Pilipino nila. Ngunit ang mga nakatira sa bundok, hindi ibig sabihin lahat sila ay tanga dahil walang pinag-aralan. Marami ding namang mababait at matatalino. Mas makabayan din kay sa iba na may matutuwid na pamilya. Kaya huwag nating lubusang hamakin ang mga taga-bundok. Ang mga Pilipino din, mga Pilipino din sila, may takot sa Diyos at pagmamahal sa kalikasan. Okay yun. Antonio Escobar, shout out sabi niya. O mga kababayan, may nangyari ba sa pagbabago matapos yung mga rally last September 21st? Di ba tinawanan lang kayo nila Garcia at ng Comelec pagkatapos ng misa at pagrosaryo nyo? Nagsiuwian din kayo, ganun din sa Mindiola. Nagsisigaw lang kayo tapos nagsiuwian din. Di tinawanan din lang kayo ni BBM Lisa, Charis at lahat ng mga asungot dahil di kayo nakalapit man lang sa kanilang palasyo. Natakot ba kayo sa mga nakagwardya doon? Akala ko ba gusto nyong patalsikin yung mga corrupt na opisyalis doon? Bakit nagsiuwian lang kayo? Pati si Aling Marie, galit na galit dahil hindi organisado yung pagrarally. Wala raw nagsabi sa mga tao sa EDSA
na na tumagpo sa main group na nasa Mindiola. Kaya nagsiuwian na rin lang sila, pati sila Sir Mab. Nakakala nila tuloy na ang laban ng madla para itaboy ang mga nasa palasyo. Therefore, ang suma total, balik uli tayo sa korupsyon. Taas presyo, Confi at Intel funds, Smartmatic, uli, lunok ng $300 sa airport, kidnap ng aktivista na NPA, daw, etc. Buisit, ganito na lang ba ang buhay ng Pinoy? Galit si Antonio. Grabe. Totoo naman sinasabi nito eh. Friend Shervin sa PEDA, shout out ha. Iya Deli. Ines, Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Friend Shervin. Muli po ay nagbabalik Impong Basyang at Team Tia Deli po. Bumabati ng mapayapa at masayang buhay sa atin pong lahat, mga Rocky Warriors. Sir Rox, extended topic, Agila. Nakakilabot na ang ganap sa buhay ng mga tao, alipin na sa kahirapan, alipin pa sa kamangmangan. Sinasamantala naman ng mga namumuno na nagdidiyos-diyosan. Gawin silang mga hari at Panginoon, dala ng kahirapan at kamangmangan. Yung mga tao, sunod-sunuran lang. Yung pang mga nakatakas, sawa na po sa hirap. Kaya po sila po ay naging daan para lahat po ng mga kabulukan ngayon magkaalaman daw sa Senado. Simbilis ng kidlat ang aksyon, mga kababayan. Pero yung tunay na paglukob ng kasamaan, pagnanakaw at karapatan ng boto ng bawat Pilipino, na hanggang sa ngayon tameme at may busal ang mga bunganga ng mga nasa likod ng pandaraya. Nang dahil sa kayamanang kapalit para sila pong lahat ay manahimik, yan pong mga kulto na yan ang dapat pong gisahin at mawala sa lipunan. Mas sobrang dusa at pahirap po sa bayan. Magmula po sa nakaraang pinuno ng Agila ng Davao hanggang sa pumalit po ngayon, puro po utang at utang pamur. Utang po talaga, Sir Rox. Mapapamura ka po talaga eh. Kailan po ba kaya sila mauubos at matatapos, Sir Rox? Naku, wala yan. Lahi-lahi yan eh. Tuloy natin. Ang sagot ko po dyan, Sir Rox, magpapatuloy lang po tayong maging mga tanga at uto-uto. Sir Rox, di po malayo. Nabibilang at nalalapit na po tayong maging extension ng Sri Lanka City. Totoo yan na, Friend Shervin ka. Nagtataka lang po ako, bakit wala pong mamanindigan na tumayo, matindi para po lumaban. Mga Congress at Senador, mga mayayaman po yan, mga minamahal kong kababayan. Sa oras po ng kaguluhan, kanya-kanya pong puhulasan. Si Mr. Bigote, di po yan tanga para ipain ang buhay sa inyo. Unang-una po yan sa takbuhan. Ay nako po, Diyos ko po, Lord. Kayo na po ang bahala, wala pong maasahang pagbabago. Wala, Tia Delica. Kasi ang bayan po namin ay isang bansa na punong-puno po ng puro kababalaghan at katangahan. Hanggang sa muli, Impong Basyang. Muling magbabalik bukas, huwag po sana tayong makakalimot. Nasa Diyos po ang awa, mga kapatid. Huwag po tayong maging tuod, pipi at bingi. Bingi lang sa mga nagaganap. Tia Deli, signing off. Pansamantala pong magwawakas ang padalang liham ng isang nating taga-subaybay at laging pinakamahaba na tela. Labing Liors. Ako, Ate Helen, good night, Sir Rox. Maraming salamat po sa pagtitiyaga mong sa inyong Tia Deli. Ingat ka po, Sir Rox. God bless. And Sir Rox. God bless family and Sir Rox, sabi niyo.
Ito. Celesta. Tagal mo na wala, Celesta. Okay. Hi, Tyrox. Still supporting you po. Everyday watching your vlogs in silence. Gusto ko lang sabihin, I'm glad you feel okay now. Ingat po, kailangan ng Pilipinas, lalo na ngayon, ang mga tulad ninyo para hindi na dumami at matauhan ang mga tabogo. More power and God bless. God bless, Celesta. Kalista pala. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Hi, booking na. Merong ng forced marriage dyan. Nagpapalusot lang at halata namang nagsisinungaling. Sana nga yung founder niyan hulihin na silang lahat para matigil ng pinaggagawa nilang kalukuhan. Kawawang mga tanga. Hindi. Alam mo, Elizabeth, wala kang maano dyan eh. Di mas malupit yung mga nagiging tangaro sa Senado, Kongreso, na walang ginawa kundi maski na pilipit eh. Saludo lang ng saludo. O kinawa Japan. Bakit? Hindi na nila nakikita yung mali eh. Ang kapal siguro nakatapal dito na ano eh. Wala na. Armando Reyes, shout out. Mukhang mongoloid. Yun, reincarnation ni Senyor Santo Niño. Oo. Yun ang anin mo. Reincarnation ka ng Santo Niño, tapos Senyor Aguila. Senyor Santo Niño, tapos ikaw naman, ginagago mo, ginawa mong Senyor Aguila ka, kundi ka talaga syunga ka eh. Ha? Hindi naman mukhang Aguila, mas mukhang lechon chicken. Leghorn chicken. Nag-iiyak na nga, Normando eh. Kaya po, ano ba naman nangyayari sa Pilipinas? Angie Ventura, shout out. Ang galing talaga ni Senyor Risa Ontiveros. Kung hindi dahil sa kanya, hindi yan mabubulgar ang kulto na yan. Ibig lang sabihin niyan, siya ang pinagkakatiwalaan ng 24 na mga senador kasi sa kanya nagsumbong. Nagsumbong lang naman sa kanya eh, kaya siya ano eh. Di ba, Angie? Kalat ni Baya ulit. Shoutout Kalat ni. Good morning, Karaoke. Tirahin mo na, Karaoke. Be well, okay si Mama Bear. Alam mo naman eh. Naka-maintenance kasi siya eh. Tsaka yun nga, dito tayo eh. Hello, Miss Akira Milos. Good Sunday, sabi niya. Kabsat, Lloyd Aclaro, shout out. Hindi nakakalimutan ni friend lahat niya si Carl Lloyd daw. Hindi kami masyadong nakikita eh. Kalat ni ulit oh. Ikaw na. Pag ikaw pa naman ang producer, di ikaw na. Ang producer lang malakas ha. User oh. Shout out user. Politika at reliyon. Reliyon at politika ang naglulugmok sa bansang Pilipinas sa kahirapan. Divine intervention na lang po talaga ang kailangan para mabago ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Totoo yan. Sumagot si 3JC Hopo. Paumanhin po, isama na rin yung mga botante na pinagpapalit ang halagang 500 piso ang boto nila. At yung mga vlogger na sumusweldo para ipagtanggol ang mga tiwaling politiko. Pati na rin ang katulad ni Robin Hood at Bato at Gadon, Harry Roque na kahihiyan sa bansa. Ito yan, ito rin na. DF Del Coro. Shout out, DF Del Coro. Sabi niya, ba't nga pala si Kibuloy parang hindi iniimbestiga sa Kongreso tungkol sa mga kaso niya? Mas matindi yun ah. Batang dong sige nga yan eh. Anak ng kamote. Sakit sa ulo nga ito. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Agila na kulto, entertainment na distraction pa. Entertainment na distraction pa. Totoo. Guramosa Sarabotska, shout out Al Olalia, shout out my friend. Sabi ni Al Olalia. Kibuloy inspired ang kulto na yan, Sir Roque.
Medyo okay sana yung kung tahimik lang silang namumuhay at hindi gumagawa ng illegal kagaya ng forced marriage, rape, child marriage, at hindi ginagamit ang mga buktot na politiko. Anyway, karamihan nga ng ganyang kulto, may kaduda-dudang motibo. Bahala na ang resulta ng investigasyon ng Senado niyan. Maganda at mapayapang araw sa inyong pamilya mo, Sir Rox. God bless. God bless all ulalya. Ferdinand San Juan ulit. Karox, zero budget ang PGH. Grabe yung para sa pangangalaga ng kalusugan at pinupuntahan ng mga mamamayan na may kakapusan sa pera para magpagamot na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng bansa ay hindi dinagdagan ang budget. Grabe po. Ano na ba ito? Nakakalungkot na ito, sabi niya. Wala, yan na talaga yan pati nga yung mga state colleges tinapyasan din Pero yung kay Sara, hindi na hipo maski piso. Tsaka kay Bongbong, Lord. J9G3, shout out my friend. Kuya Rox, ang dapat bigyan ng malaking budget ay ang National Mental Hospital. Ito na naman to. Inom muna ako tubig bago tapusin. Kuya Rox, ang dapat bigyan ng malaking budget ay ang National Mental Hospital. Dahil maraming kababayan natin ang nasisiraan na ng bait at nag-aakala na sila ay ang sugo ng katarantaduhan. 3J Shop na to. Ay, sumagot si 3J Shop J9G3, ang galing mo Sabi ni 3J Shop mas lalo nilang babawasan ang budget when it comes to healthcare. Kasi the less the budget, the more they get, the more they, mga corrupt politician, the more they want more. Ganun lang yun. Ni Joe Flores Hello, Sir Rox. Hindi ko talaga maalis-alis sa isip ko yung ginawa ng security inspection officer, Sir Rox. Ang hirap gawin yun, Sir Rox. Totoo Yung kumain ng plastic, di ba? Subukan mo, lunukin ang 3 wrapper ng White Rabbit. Kung hindi ka iiyak sa hirap ng paglunok, magpakatatag ka na lang, magtiis, gamitin mo ang iyong determinasyon para tapos siguruhin mo lang na makakapasok ka sa Comelec. Makapaggatal, tapos siguraduhin mo lang na mapapasok ka sa Comelec o sa BR. Diba, Sir Rox? Sancho Plancha De La Brocha, shout out Reynaldo Gonzalez, shout out Alam ko na, Sir Rox, kung bakit interesado ka sa magkaroon ng investigasyon sa Senado. Malakas kasi kutob mo na yung komunidad na yan ay may nagpopondong politiko dyan. Makikita pag binusisi ni Idol Risa Ontiveros yung senior na yan at organisasyon, ay iniisip mo, Sir Rox, yan ang kapanganapan na big na malaman kung sino involved. Totoo, Rinaldo. Marilo Pabianak, shout out Good day po, Tyrox. Blessed Monday po sa ating lahat. Nawa nga po ay maging maganda ang resulta ng hearing sa Senado at di mauwi sa grandstanding na naman. Hindi mo mawawala yun. Siguradong meron yun, Nak, yung grandstanding. Pero palagi ko sasabit ito si nag-aatungal na di ba napanood mo? Nag-aatungal na. Hindi ka pa tinatanong, naghihimatay ka na, ano ba? Dapat pala sa'yo, senior pipit hindi agil Anak ng kamote kang tao ka, oo. May pariburi-bulto ka pa,
kung wala kang kasalanan, wala kang dapat iatungal. Di ka pa tinatanong, ngangangyak ka na. Tuloy natin kay anak Malua. Sa lahat ng nangyayari kahit sa ating gobyerno at sa mga ganitong kulto, palagi na lang ang mga nasa laylayan ng biktima at kawawa. Lord, patnubayan po ninyo ang aming bansa at sali-salimuot na pangyayaring ito. Amen. God bless us po tayo sa mga Rocky Warriors. God bless na Marilu. Cassandra Daisy, shout out Saludo kami kay Senador Ontiveros. Bakit? Sa kanya lumapit ang mga naabuso, abusado eh. Oo, kailangan po nagsimula ang kulto na ito. Kailangan po nagsimula ang kulto na to. 2019 ho ba? Parang lumaki ito nung pandemic. Sino ang presidente doon? Hindi ba si Digongyo? Naku, Mr. Rocks at Warriors. Kailangan ma-expose kung sino ang politiko na nagbibigay ng pondo. Lord, sana hindi galing sa confidential pa ni Sarah Kim. Hindi, matagal na raw to, Cassandra. Matagal na raw talaga pala to. Oo, sabi nung isang miyembro, kaya mukhang maganda-gandang 28, malapit na, 3 araw na lang. Cassandra Daisy ulit to. Wala akong tiwala sa mga nasa Senado except kay Senator Risa at Coco. Pares tayo. Wala kang tiwala ang Arut Kiki mo. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday evening, Karox. Just arrived from camping. Pagod po. Bukas na lang po ako magko-comment. God bless po. Stay safe, NLT. Stay safe, Librado, my friend. Reynaldo Gonzalez. Serox, umis ka po. Serox, umis ka po na, Idol Bad. Di na magbablog. Hindi, pumunta raw siya Europe eh. Nag-vlog pa nga doon sa sa lunch kanina. Napanood ko. Oy, 3JCO po, sabi niya. Serox, sabi ko na nga ba, may politiko behind this kulto. Kaso, paano sila nagka-acquire ng malaking lupa sa bundok? Sino ang nagbigay sa kanila? DNR nga. DNR daw. True LGU yata, oo. Alangan namang basta na lang sila tumira sa bundok nang wala nga nang nagbigay sa kanila ng lupang itinitirhan nila. Politiko din ang nagbigay, friend, through DNR. Oo. At may dahilan din kaya sila dinala dyan. At ang dahilan ay tiyak hindi maganda at hindi para sa mamamayan. Oo. 3JCO ulit, Against ba sa Philippine Constitution yung underage marriage, said Rox? If so, invalid ang kasal na yan at maaari pang makasuhan ang mga magulang o yung guardian. Wala namang kasal na nangyayari. Sabi nga nung isang di ba, friend? Parang lang. Parang yun nga. Share ang revelation ng mahal na Senyor Santo Niño. Kaya nga Senyor Aguila siya eh. Patatawag sila. Pili ka na dyan. Sige, tabihan mo na. Nako. Pagdating ng 3 araw, parang bore, friend. Oo. Pag pwede nang mabuntis yung baboy, papasakyan na ni Senyor. Ganun. Walang pag-ibig. No? Tuloy natin. Kasi parang hindi na-exercise ng mga bata ang kanilang karapatang pantao. Kung gusto nila o hindi ang makasal, hindi ba, Sir Rox? Wala silang magagawa dahil nga kay Senyor. Nakita mo naman, ayan, friend. Nakita mo naman talagang ipinaglalaban ng patayan ng kanyang mga mga disipulo. Adorasyon de Maranan, shout out, my friend. Nandito siya. Mirna Regalado, shout out, Eman Scalona, nak, shout out. Long time no si Boyong Kong, Balong. Brother Elias Isyo, shout out, 3J Show ulit to. Serox, naku. No? Kontrahin kita dito sa issue na ito about Bible. Alright. Kasi, sabi niya,
Kaya nga, kaya nga, ang matao ay madaling maloko ng mga kulto kasi nga wala silang alam sa Biblia. Hindi naman komo nagbabasa ng Biblia, masisiraan ka na ng ulo. Maraming nasisiraan ng ulo kahit hindi nagbabasa ng Biblia. Mamaya sasagutin kita, tatapusin ko lang to ha, 3J Shop ka. Yung kasamaan mo sa Quiapo, na profesor pa, na profesor pa, na nagbasa ng Biblia, tapos naloko. May mga ganun talaga. Pero in general, Sir Rox, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Nakalagay sa Biblia ang warning na marami talagang mga kulto na susulpot sa mundo. Maraming magsasabing sila si Jesus, sila ang sugo. Mga pagpapakita sila ng mga magic para maalinlang ang mga tao. Kaya kung di mo alam ang salita at warning ng Diyos, ay talagang madali kang maloloko. Maloloko niya, Kibuloy, ang mga katulad nitong Senior Aguila Puno. Alam mo, friend, ito sasagot ako. Hindi kasi ako talaga nag-aano niyan. Kasi, alam mo, merong magaling sa Biblia eh. Dumami na sila. Ewan ko kung mali ako Yang iglesia, magaling sa Biblia. At ayon sa Biblia, 3J Jehovah, si Jesus ay hindi Diyos. Hindi nila kinukonsider na Diyos yan, si Jesus. Panginoong Jesus, hindi. Ang tawag nila kay Jesus ay kapatid. Kapatid. Dahil wala daw nakalagay sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Para sa kanila, isa lang ang Diyos. Yun nga, ang Ama. Kaya bali ang si Jesus, si Jesus ay kapatid nila. At sa kababasa nila ng Biblia, yung iglesia hindi naniniwala sa Pasko. Kaya ayaw magbabasa niya kako si friend. Ang iglesia ay sa kanila, araw-araw ay Pasko. Naniniwala ka, friend? Hindi nila sineselebrate ang Pasko sa December 25, hindi. Kasi wala naman daw nakalagay sa Biblia na ipinanganak si Jesus ng December 25. Yun lang, ayoko. Ako, yun nga, friend Jane, sapat na yung 10 utos sa akin na salita ng Diyos. Yun lang yun. 10 utos nga, hindi ko pa. Bakit may naka-perfect na ba ng taong nakagawa niya 10 utos? Mahirap po. Ewan ko baka meron. Yun lang yun. Pero pag kaya ng mo, wag mo lang masyadong sisirin. Meron ng magaling nga dyan, di ba sabi ko si Damian Soto and Jane. Damian Soto. Magaling na kasi eh. Damian Soto. Oo. Saka, lahat hinahamon ni Damian Soto. Matay na yata yung yun. At yun nga, sa kababasa niya ng Biblia, mas naniwala siya sa No Limit Tangere ni Jose Rizal. Dahil nga si Jose Rizal daw, nung humarap sa kamatayan, kaya si Damian Soto, Rizalismo wala raw siyang alam na mababalik pa raw siya muli. Si Jesus daw, kaya raw humarap sa kamatayan, alam niya na pagdating ng 3 araw, mabubuhay siya magmuli. Ganun ang lumabas Kaya, sapat na naniniwala ako sa kanya. Tsaka yung blessing na pag nagkikipit ako, ramdam ko nandyan siya. Yun lang yun, friend Jane. Oo. Pero pag okay lang. Tignan mo yung hipag ko, nabaliw. Basa ng Biblia. Simba pa ng simba. Before October 5, friend Jane, may maganda akong vlog dyan sa... Pipilitin natin siyang isalba sa demonyo.
nasasagupak na ano siya. Hanggang ngayon, nalulukuban siya ng masamang espiritu. Parang nai-exorcise ang walang niya eh. 3JC up ulit. Si Rox, salamat naman ng marami at Panginoon Diyos at maayos-ayos na ang mata mo. Konting gamutan na lang yan at babalik na sa dati. Now, you learn your lesson. To wear helmet and sunglasses when riding a motorcycle. Tao. Rolando Cruz, shout out. Kaya po pala yung miyembro ng kulto niyan ay laging nasa langit, mahilig pumunta sa langit. Kalahat ni ulit Kailan mo uli susuotin ng astig na baring karo? Mura lang yun. Bili ko yata 400 lang yun. Pagka mas lalong maastig ang dating pag nakabaring ka o nakabaring. User, shout out user. Composer ng jingle ng politician. Pwede. 200 na raw yung na-compose nung si Senyor Iyakin eh. Joe Flores, my friend, shout out ha. Hello, 3JC Hope, Miss Beauty, may utang ako sa'yo ha. Ikaw pakontes ka ng pakontes, kala mo ha. May utang ka ngayon 10K ha. May hidden Swiss account kami ni Junior, don't worry. Ay, Sir Rox, wala yatang makakagamot sa virus. Tanganisim virus. Pero obserbasyon ko ay may koneksyon ang agila. Bakit kaya marami ang naloloko sa agila? Di ba si Kabayo, Eagle of the North din yun? Naaalala mo, nakakulong na yun eh. Siya raw ang Eagle of the North. Gonggong ta. Pero marami, di ba? Maraming ginawang tanga yun, di ba? Akalain mo daming naniwala doon talaga. Ay, nako. Ano ba? Yung bobo, pag nag-aaral ka, tatalino ka. Yung baliw, pag gumagaling, pag na-mental hospital, ha? Pero yung tanga, walang gamot talaga yan, Prenjo eh. Sa totoo lang, di na-invento ng inchik eh. Bukas, pag-usapan natin inchik ha. Kung kinawa dyan pa, naglagay ng harang doon sa gago talaga. Kimo! Kailangan ikaw pumunta ron at putulin mo yung nilagay na harang doon sa Maho di Basinlok ba yun? Bukas pag-usapan natin yun. Christian Cheng nak, shout out ha. Trapong-trapo ang mga rasones ng agila na yan na head ng kulto. Guilty ang way ng pagngangasab ng mama na yan. Ratsyada ang pangatwiran sa umpisa, and yet nang mag-umpisa na ring interrogation ni Ma'am Pinky, nag-umpisa na ring maging bako-bako ang paggangasab niya. Huli ka. Blessed evening po, Tatay Rose. Totoo. Pinky wave pa lang yan. Pagdating kila Tulpo yan, todas yan. Christian Cheng, shout out, sabi niya. Connect ko lang po. Yung interview ni Ma'am Pinky, di pala si Agila. Pero yung nga po, sa mga pahayag nung mama, obvious na guilty, at yung pagngasab-ngasab niya, ini-award daw ng gobyerno ang lupa na yon. Anong tanong, sinong matinong gobyerno ang mag-a-award ng ganong kalaking lupa para lang pagtayuan ng kahalayan ng kulto na yan? Alam ko na, Tyrox, if sino at kaninong gobyerno, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam naman halos na matitinong mga nilalang if sino ang gobyernong bastos, walang modo, manyak, mamamatay tao, at ICC wanted. Christian Cheng ulit sigurado yan, Tyrox, may tambaloslos na toxic na politiko ang nasa likod niyan sa pananalita ng mama. Nadudulas siya eh. Wala pag naging guest siya sa Senado, bingwit siya doon. Tiyak yun. Wag lang si Epal naman, si Bigote Suklay Padilla at Tulupong. Dapat ang mag-i-interrogate kay sa mama na yan
at kay Aguila yung matinong senador. Kaya lang, iisa nga lang pala ang matinong senador. Naku, ano pating ninangasab ng mama na yan? Fabricated daw. Kasi gawain nila yun. Sila ang mahilig mag-fabricate, katulad ng pagpapabricate ng mga big boss nila. Pagpapabricate ng mga disinformation, fake news. Ano daw po tay? Composer yung Aguila. Wow. Di dyan siya, baka gusto niya turuan kung siya ang tamang pagkukompose ng song. Ang ginagawa niya naman di song. Kino-compose niya, kundi ang mag-compose ng mga mangmang, ng mga nilalang para mabudol niya sa kanilang sekta. Totoo. Christian Cheng ulit to. Reincarnation daw po ba? Reincarnation daw po, sabi nung mama. Baka ang tamang term, reincarnation ni Kibulo yun. Thank you po, Tatay Rox, and God bless po, and your family po. Mabuhay. Pahabol po sa katanungan ninyo, if may mangyayari ba pag nasa Senado na yan. Nga. Mission accomplished mga boss. Oo. Nakapagsaya na naman tayo. Ay nako. DJ Shop. Sana nasagot ko yung tungkol sa Biblia. Hindi kasi ako talaga masyado nag-aano niyan. Basta ang panampalataya ko sa kanya, Jane. Walang hindi kayang tibagin. Oo. Hindi talaga kayang tibagin. Sabi ko nga sa'yo pag lumapit ako dyan, mabigat ang problema ko. May solusyon na, may darating. Kaya nga ako nandito sa vlogging. Hindi ito ang mundo ko, hindi. Sana noon pa. Sana nakita mo wala akong sangkapan, Ito lang, hindi pa ako marunong. Kailangan mayroon pa akong guide kay Milo. Pero naiiyaan ako. Pero mahilig ako sa politika, totoo. Bata pa ako. Binata ako, nakatutok na ako dyan sa mga ganyan. Kaya nga, sinasabi ko, alam ko, yung kay Duterte, isa sa pinaka, walang kakwenta-kwentang, eto pa. Mas na naman to, malupit ito. Pero ang taong bayan, ang may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas, ewan ko hanggang saan sila. PJC, buti nga kayo dyan, nandiyan kayo. Kami, maski pa paano, kakain kami, pero paano yung mga sinasabi ni BP Lenny na nasa mababang laylayan? Aber? Sana mali ako, pero sa pahirap ng kabuhayan na yan, ang tataas dyan sa kasabay ng pagtaas ng presyo, kriminalidad. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal ang ating sasandalan.